Sumalang sa deliberasyon ng komite sa Kamara ang panukalang batas na may kaugnayan sa pangangailangan ng mga kooperatiba sa ating bansa. Mula rin sa batas ng pambansa, may live report si Kate Renya. Kate. Princess, inilatag ng iba't ibang kooperatiba ang kanilang proposed amendments sa panukalang batas ni Committee on Cooperatives Development Chairperson Representative Filemon Espares na layong repasuhin at i-update ang Philippine Cooperative Code of 2008. Sa pagsasagawa ng ikalawang pagdinig ng Committee on Cooperatives Development sa Kamara, tinalakay ang House Bill 2416 o an act providing for the revised Cooperative Code of the Philippines na personal inihain ng may akda na si Chairperson Representative Filemon Espares na siya ring leader ng komite. Sa ilalim ng panukala, layon mas maging angkop sa kasalukuyang panahon ang mga kooperatiba sa bansa. Nakapaloob din dito ang isa sa mga kailangang pribilehiyo ng kooperatiba, ang tax exemption, kung saan exempted sa pagbabayad ng buwis ang mga non-member, habang aalisin din ang 10 million pesos na threshold sa kanilang net earnings. Naghain naman ng proposed amendments ang ilang opisyal ng kooperatiba. Ayon kay Co-op Chamber Secretary General Edwin Bustillos, nararapat lang anya na gawin 100 million pesos ang threshold para sa tax cap. Dagdag niya, nararapat din na maging exempted sa pagbibigay ng tax identification number ang mga kooperatiba pagdating sa pagproseso at pag-renew ng Certificate of Tax Exemption. Dagdag niya, nararapat din na maging exempted sa pagbibigay ng tax identification number ang mga kooperatiba pagdating sa pagproseso at pag-renew ng Certificate of Tax Exemption. Naglatag din siya ng probisyon sa paggamit ng pangalang cooperative sa mga entity. We would like to recognize the penal provisions as filed by Congressman Emon Espares on the use of the word cooperative shall not be allowed unless authorized under this code. However, organizations with other government agencies are allowed to retain the word cooperative in their registered names, provided that said organizations have interest, affiliation, collaboration, and or partnership. Para naman sa Mindanao Cooperatives Water Service Federation, hiling nila na ma-implement ang proportionate vote pagdating sa botohan dahil ani ni MCWS Treasurer Isagani Daba, maaaring mahirapan sila makahanap ng cooperative bank na mag-i-invest sakaling ituloy ang one member, one vote policy. So we are appealing that for special type of cooperatives which requires huge capitalization, I do hope that we will allow a choice, give the choice to the members of that cooperative federation or special type to choose whether one co-op, one vote or proportionate voting. Binigyang diin naman ng National Confederation of Cooperatives o NATCO na isali sa definition of terms ng panukalang batas ang education dahil para sa kanila, kinakailangan na makilahok ang mga cooperative entities sa usaping edukasyon at pagsasanay. Princess, kasunod ng pagtalakay sa panukalang batas na layong repasuhin ang Cooperative Code of the Philippines, bumuo na ang komite ng Technical Working Group na siyang naka-assign dito. Kasali rin sa grupo ang mga may akda ng panukala, maging ang resource persons na present sa pagdinig. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.